Magandang araw at dito na naman tayo sa ating talakayan sa mga kaganapan sa ating bansa. Dito lang yan sa Radyo Abante SJTV. Ang mga mahalagang nangyayari ngayon sa ating bansa ay una-una yan ang nangyari kahapon na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nauna dyan, umaga pa lang ay naaresto na si Senador Rodante Marcolita, Mike Defensor, Joseph Espiritu at saka isang Aristotol Viray. Dahil itong silang apat ay kinasuhan ng plunder ng Sandigan Bayan. Dahil itong apat ay kinasuhan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Ombudsman. No bail recommended ang kaso na yan at kahapon mismo ay naaresto ang apat. Pagkahapon naman, alas 2 ng hapon ay nag-open session na, nagsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Absent, no show, si Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial dyan sa Senado. Wala siya. Nandyan lang ang kanilang mga abogado, ang kanilang defense panel, isa yon. Bago nagpatuloy ang impeachment court, ay nagkaroon muna ng butuhan. Ang Senate President, si Senador Win Gatchalian, ngunit sila ay nagbutuhan para pumili ng magiging presiding officer sa impeachment trial court. Napagkaisahan ng mayorya. 12 ang bumuto para si Senador Chis Escudero ang maupo bilang presiding officer, habang 8 naman ang ayaw. In the end, nanalo pa rin si Senator Chis Escudero at siya nga ang nag-preside sa impeachment trial kahapon. Sumunod na nangyari, tinalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial ang pag-return o ibinalik yung controversial na BIR box na naglalaman ng mga records, tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa si Attorney Mans Carpio. Ibinalik muna yon sa BIR dahil hindi yun isinubmit nung una para sa impeachment court. Para maging legal na admissible yon sa impeachment court, ibinalik at muling isusumpi na. Kung dadagdagan yun o babawasan, nasa sa kanila na yun sa BIR. Basta isinumpi na uli ng impeachment court the same document para isumiti uli at nang ganon ay maging official na ito isinumiti sa korte ng impeachment court. Kung kailan ito ibabalik, hihintayin natin dahil ibinalik pa lang kahapon. Sunod na ginawa ng impeachment court, nag-issue ito ng tinatawag na subpoena duces tecum. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabing subpoena duces tecum, ay kailangan kang magsumiti, dokumentong pinag-usapan dito, documents, pagka duces tecum. Sinusubpina ang mga records ng siyam na mga bangko, siyam, 9 banks, kung saan doon may mga bank deposits, may mga accounts, si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Siyam na bangko yan. Kung saan yan na mga bangko ay marami yun. May galing sa Manila, may sa Davao, kung saan pa. Nakakalat yun, siyam na bangko na may account. So, sinumpina at obligado ang mga bangko na yan na magsumiti ng kanilang mga bank records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio, yung kanyang asawa. Isinumpina rin ng subpoena ad testificandum ang mga ilang ahente ng NBI. Pagka sinabi naman na subpoena ad testificandum, ibig sabihin ito tao. Sinusumunan ang tao na ikaw ay mag-appear sa korte para ikaw ay magtestimonya. Subpoena ad testificandum ang tawag dyan. So, sinumpinahan ng ad testificandum ang mga NBI agent at ang mga taga-AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, AMLAC. Sa panig naman ito, dahil itong AMLAC pala
sila itong tumitingin sa records kung merong mga kaduda-duda, kahina-hinalang mga transaksyon sa bangko ng kung sino mang may mga deposit dyan. Dyan masisilip kung may illegal na nangyayari sa mga bank transaksyon. Sa NBI naman, yung NBI ay manggagaling pa ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung BARM na tinatawag. BARM. NBI BARM agent ang sinusubbi na rito at kasama pa yung iba pa na magti-testify naman ito sila para sa gaganapin ngayong araw, ngayong hapon, impeachment trial sa pagpapatuloy. Ang unang tatalakayin diyan sa pagbabalik ngayong araw ng impeachment trial ay ang number 4 article of impeachment. Ano itong number 4 article of impeachment? Ito yung ukol sa threats o pagbabanta sa buhay ng ilang mahalagang opisyal ng ating bayan. Kagaya na lamang kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Aranita Marcos, kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at kung sino pa dyan. Yun naman tatlo ang pinangalanan na noon sa nag-viral video ni Vice President Sara Duterte. So ito ang inuna. Dahil ito daw ang merong klarong ebidensya na nakita na ng publiko. So mas madali raw itong ipakita sa tao at maintindihan ng tao dahil nakita na nila ito. Idadaan na lang sa legal ang plastada nito sa impeachment trial na gagawin ngayong araw sa ikalawang araw na pagpapatuloy ng impeachment trial. At ang mga mahalagang humahawak dito sa impeachment trial na ito ay una, ang presiding officer na si Senator Chis Escudero. Sa panig naman ng prosecution, ang kanilang lead counsel ay si Congresswoman na isang abogada na si Attorney Jervil Luistro. Yon ang lead counsel ng the prosecution panel. Ito sila ang lilitis kay Vice President Sara Duterte. Sila ito magplaplastar ng mga ebidensya na di umano'y ginawa ng ating Vice Presidente. Ang didipinsa naman kay Vice President Sara Duterte ay meron naman siyang defense team, defense panel na pinangungunahan ng isa ring batikan at tingin ko matindi rin na abogada na si Attorney Sheila Sison. Yun, babae sa babae. Babae ang team leader sa prosecution panel, babae ang team leader sa defense panel, at babae pa rin ang kinasuhan ng impeachment trial. So parang women power ito ngayon sa Senado na nangyayari. So sa ngayon, yan ang mga kaganapan. Yan ang recap natin sa nangyari kahapon. Kaya ngayong hapon naman, abangan natin uli ang mga pinakabagong mga kaganapan at muli ko itong i-recap sa inyo para sa inyong mabilis ang pagkaintindi sa day 2 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.